iyong nakikita ay isang lamb o tupa, humihinga at gumagalaw. Pero bakit nakasilid siya sa isang plastic bag na tila puno ng tubig? Well, ito po ay isang eksperimentong ginawa ng mga researchers sa Children's Hospital of Philadelphia sa Pennsylvania, USA. Ang tila plastic bag na ito ay isang artificial womb. Ginaya nila sa bahay bata ng isang ina. Dito ay mabubuhay at madidevelop ang isang fetus na para lang ding nasa loob siya ng sinapupunan. Makakagalaw, makakahinga at makakakuha sila ng nutrisyon sa artificial womb na ito. At balang araw ay gagamitin din daw ang teknolohiyang ito ng sangkatauhan. Marami daw buhay ang maililigtas nito. Paano ba makakatulong ang artificial womb? Marami ng scientists sa mundo ang nag-aaral kung paano i-mimic ang human uterus at gumawa ng artificial placentas o artificial womb. Ang kanilang main goal ay para matulungan ang mga extremely preterm o premature babies na hindi kayang gamutin sa traditional incubators dahil ang kanilang organs ay hindi pa fully developed, lalo na ang lungs. Ang mga premature babies ay mga sanggol na ipinanganak na kulang sa buwan. Ipinanganak na sila bago umabot ng 37 weeks sa sinapupunan. Taon-taon ay napakaraming isinisilang na premature babies sa mundo. Ayon sa World Health Organization, noong 2020 ay nasa 13.4 million premature babies ang isinilang, kung saan halos 1 million dito ay pumanaw dahil sa komplikasyon. Ayon sa BBC, ang mga short-term complications na madalas nangyayari sa mga extremely premature babies ay ang tinatawag na necrotizing enterocolitis, kung saan ang bituka ng baby ay namamaga. Prone rin sila sa infection, sepsis at septic shock o pagbaba ng blood pressure na nakakadamage ng lungs, kidneys, liver at iba pang organs. Ang mga long-term issues naman daw na maaaring makuha ng extremely premature babies ay cerebral palsy, learning difficulties, problema sa paningin at pandinig, at asthma. Pero paano kung pwede pang makumpleto ang kanilang development pagkatapos maisilang na premature? Ito ngayon ang sinisikap ng mga scientists, ang ma-improve ang tsansa na mabuhay ng normal ang isang premature baby. Ayon sa neonatologist ng Children's Hospital of Philadelphia, ang mga isinilang ng 23 at 24 weeks ay hindi pa talaga ready huminga, kaya ito ang pinagtutuunan nila ng pansin. Ang kanilang eksperimento ay ginawa noong 2017 sa 8 premature na tupa na katumbas ng 23 to 24 weeks old human fetus. Inilagay sila sa biobag o artificial womb at inobserbahan ng 4 na linggo. Ang kanilang system ay merong 2 major components. Ang una ay ang circulatory system na dumadaan sa isang oxygenator. Nakakonekta ito sa umbilical cord vessels na siyang nagpapadaloy ng dugo palabas at pabalik sa fetus. Ito ang nagbibigay ng oxygen tulad ng ginagawa ng isang placenta. Dito rin ibinibigay ang mga nutrisyon na kailangan ng tupa tulad ng protein, carbohydrates at fats. Ang pangalawang component ay ang fluid o parang tubig na nakapalibot sa tupa. Ito ay nagsisilbing amniotic fluid na ginaya nila sa amniotic fluid na nasa sinapupunan ng isang buntis. Ang amniotic fluid ang pumuprotekta sa fetus habang ito'y lumalaki sa sinapupunan ng ina. Makalipas ang 4 na linggo, nakita ng mga researchers na ang mga tupa daw ay tinubuan ng balahibo, tumaba at dumilat ang mga mata. Ayon naman sa resulta ng autopsies, ang kanilang mga organs ay nag-develop ng maayos. Pero ayon sa BBC, mostly daw sa mga trials na ginawa ng mga scientists sa mundo gamit ang artificial womb o artificial placenta, ang tinest nilang premature na tupa ay maituturing na healthy at posible talagang mag-develop ng maayos kung hindi magagambala. Pero ang mga extremely premature human babies daw ay madalas na isisilang ng maaga dahil sa health complications ng ina o ng mismong baby, kaya mas mahirap daw itong gamutin. Kaya naman mahaba-habang pag-aaral pa daw ang kinakailangan. Ayon pa rin sa BBC, estimate ng mga scientists na aabutin pa ng at least 10 years bago daw ito masimulang itest sa tao. Ikaw, Kaasam, anong masasabi mo sa